May isang tanong na matagal mo nang iniisip, bakit may mga lalaking hindi naghahanap ng atensyon pero sila ang agad na nagbibigay ng presensya pagpasok nila sa isang silid? Tahimik sila, simple ang kilos pero mabigat ang dating. Sila ang tinatawag ng mundo na Sigma, ang lone wolf. Hindi ito dahil suplado sila, hindi ito dahil iniiwasan nila ang tao. Mas malalim ang dahilan. Kung matagal mo nang nararamdaman na hindi ka tugma sa galaw ng karamihan, malamang pareho kayo ng lakad, ito ang mundo ng Sigma. Kung bago ka rito at gusto mong maintindihan ang mindset na humuhubog sa ganitong uri ng lalaki, maaari kang mag-subscribe. Pero sa ngayon, diretso tayo sa core ng konsepto. 1. Ang kalikasan ng nag-iisang lobo. Sa kalikasan, ang lobo na umaalis sa kawan ay hindi laging mahina. Madalas, siya ang mas malawak ang nakikita, mas maingat magdesisyon, at mas handang maglakbay mag-isa. Hindi dahil nagre-rebelde siya, kundi dahil alam niya kung saan siya dapat. Ganon din ang Sigma. Mula bata pa, nakita niya ang mga role na nilalaro ng tao at ang mga hulmahang pilit sinusunod ng lipunan. Habang ang iba ay naghahanap ng pag-aproba, siya ay nagmamasid. Hindi dahil superior siya, kundi dahil alam niyang hindi iyon ang direksyon niya. Ang alpha ay lumalaban para manguna. Ang beta ay kumakapit para manatili. Ang sigma ay lumilikha ng sariling landas. Tahimik, hindi naghahanap ng spotlight, hindi nakikipagkompetensya, at doon nagmumula ang bigat ng kanyang presensya. Ikalawa, malaya sa paghahanap ng pagpapatunay. Karamihan ng tao ay nakakulong sa validation, likes, reaksyon, opinyon, papuri. Dito umiikot ang galaw nila. Pero ang Sigma, hindi niya ito hinahabol. Sa kanya, kapag nakadepende ka sa pag-aproba ng iba, para mo na ring ibinigay ang direksyon ng buhay mo sa kanila. Kaya hindi siya umiikot sa tingin ng mundo. Kapag may ginawa siya, sapat na ang sariling pamantayan niya. Kapag may hindi bagay sa kanya, lumalayo siya ng walang paliwanag. Ito ang uri ng kalayaang mahirap gawin. Tahimik, simple, pero matibay. 3. Ang kapangyarihan ng katahimikan. Habang ang karamihan ay mabilis magsalita, ang Sigma ay tahimik at nagmamasid. Hindi ito pag-iwas. Estratehiya ito. Ang katahimikan ay nagbibigay ng puwang at sa puwang na iyon, mas malinaw ang pag-iisip. Hindi siya sumasali sa maliit na usapan, sa chismis, o sa usapang walang direksyon. Kapag nagsalita siya, may laman, kaya pinakikinggan siya. Hindi dahil malakas ang boses niya, kundi dahil bigat ng kanyang pag-iisip ang naririnig. Paglakad sa sarili nilang landas bago pa tayo isilang, may script na iniabot na sa atin. Mag-aral, magtrabaho, magpakasal, magretiro, mamatay. Karamihan, sinusunod ito nang hindi na nagtatanong kung gusto ba talaga nila. Ang Sigma ay tumigil at nagtanong, totoo bang gusto ko ito o ito lang ang itinuro sa akin? At nang mahanap niya ang sagot, hindi siya natakot lumihis. Hindi dahil naghahanap siya ng atensyon, kundi dahil pinili niya ang buhay na hindi niya pagsisisihan. Ang lipunan ay madalas hindi makaintindi, pero sa kanya, mas mahalaga ang totoo kaysa komportable. 5. Mga mapiling koneksyon. Hindi antisocial ang Sigma, selectively social siya. Hindi lahat dapat papasukin sa buhay. Hindi lahat dapat bigyan ng oras. Hindi lahat karapat-dapat sa enerhiya mo. Mas pinipili niya ang iilang taong may laman ang presensya kaysa maraming kakilala na walang lalim. Para sa kanya, ang tunay na kaibigan ay hindi minamarkahan ng bilang, kundi ng halaga. Kapag kasama kanya, may dahilan yon. Hindi dahil kailangan kanya, kundi dahil nakita niya ang halaga mo. 6. Pag-asa sa sarili bilang pamumuhay. Maraming tao ang umaasa sa trabaho, sa relasyon, o sa opinyon ng iba para maramdaman ang seguridad. Isang pagbabago lang at guguho ang mundo nila. Ang Sigma ay maagang nakakita nito bilang bitag, kaya ginagawa niya ang sarili niyang pundasyon, kasanayan, disiplina, pananalapi, at malinaw na isip. Hindi para maging perpekto, kundi para hindi mabiktima ng takot. Kapag kaya mong tumayo mag-isa, iba ang klaseng kalayaan na dala nito. Hindi ka madaling kontrolin, hindi ka madaling basagin, hindi ka madaling hilahin sa direksyong hindi mo gusto. 7. Ang lakas na nanggagaling sa pag-isa.
Marami ang tumatakbo sa pag-iisa dahil ayaw nilang marinig ang sarili nilang isip. Kailangan nila ng ingay para hindi harapin ang katotohanan. Pero ang sigma ay kabaligtaran. Dito siya lumalakas. Sa pag-iisa, nagiging malinaw ang isip. Mas nakikita niya ang direksyon. Mas alam niya ang tamang hakbang. Hindi niya ito nakikita bilang parusa. Ito ay espasyo para humubog. Pagbalik niya sa mundo, hindi niya kailangan ng anunsyo. Ramdam ng iba ang pagbabago. 4 na, ang totoong kalayaan. Sa isang mundong puno ng ingay at pamimilit, madaling humiwalay sa sarili. Pero ang sigma, hindi siya madaling mahila. Hindi siya natitinag ng uso, papuri o pressure. Ang tanong niya ay simple. Tama ba ito para sa akin? At kapag may pinili siya, buo. Hindi dahil matigas ang ulo niya, kundi dahil malinaw ang direksyon niya. Ito ang dahilan kung bakit siya malaya. Hindi siya umaasa sa crowd para maramdaman ang halaga niya. Siyam. Ang pagbabalik sa mundo. Kapag bumalik ang sigma mula sa panahon ng pag-iisa at paglinaw, hindi ito maingay. Tahimik pero malakas. Hindi niya kailangan magsabi ng pagbabago. Makikita ito sa kilos niya. Mas matalim ang isip, mas buo ang loob, mas malinaw ang direksyon. Hindi siya naghahanap ng tagumpay para makita. Ginagawa niya ito dahil iyon ang tamang landas para sa kanya. 10. Ang huling mensahe ng sigma sa huli, malinaw kung bakit lone wolf ang tawag sa kanya. Hindi dahil hindi siya marunong makisama, kundi dahil hindi niya ipinagpapalit ang pagiging totoo para lang tanggapin ng mundo. Hindi siya nabubuo ng crowd, hindi siya dinadala ng papuri, hindi siya sinasakop ng opinyon. Ang pundasyon niya ay sarili niya. At kung naramdaman mong may tumama sa mensaheng ito, baka hindi aksidente iyon. Baka matagal mo na ring alam na hindi ka ginawa para sa ordinaryong script ng lipunan. Hindi ka naiiba dahil may kulang sa'yo. Naiiba ka dahil may nakikita ka na hindi nakikita ng karamihan. Kung gusto mong ipagpatuloy ang paghubog ng mindset na ito, maaari kang mag-subscribe at i-on ang notifications. Dito, hindi ka tuturuan kung paano sumunod. Tuturuan kitang tumayo ng mag-isa, manatiling malinaw, manatiling matatag, manatiling sigma.